Sa previous episode, ang bida nating si Noor ay isang masigasig at masipag na tao na kung saan pangarap niya na maging isang adventurer. Simula nung namatay ang kanyang ina ay lakas loob na nagdesisyon si Noor na pumunta sa lungsod upang mag-apply bilang adventurer. Nag-apply siya dito kaso sinabi ng lalaking receptionist na bago maging isang adventurer ay kailangan muna niyang mag-aral ng basic combat. Nag-aral si Noor para sa basic combat kaso lahat ng sinasalihan niya ay itinaboy lamang siya dahil sa kakulangan niya ng kakayahan para sa basic combat na ito. At sa pagpapatuloy, napansin din ng lalaki na nagkamali si Rollo sa kanyang trabaho na dalhin ang palaka. Mukhang alam ng lalaki ang tungkol sa paghahatid kaya tinanong niya ang lalaki kung siya ang nag-utos kay Rollo na gawin ito. Sinabi ng lalaki na hindi siya ang nag-utos at siya ay isang tao lamang na inupahan para pigilan si Rollo at tulungan ang progreso ng misyon. Tinanong niya si Noor kung siya ang pumatay sa frog, at kinumpirma ni Noor na siya nga ang pumatay dito. Humingi siya ng paumanhin dahil iniisip pa rin niya na ang palaka ay para kainin. Binanggit ng lalaki na hindi mahalaga sa kanya ito at inupahan lang siya para kunin si Rollo. Naunawaan ni Noor na ang lalaki ay naroon para kunin si Rollo at hindi siya nagkakamali ngunit ang intensyon ng lalaki ay hindi inosente. Sa susunod na sandali ay biglang naglaho ang lalaki at lumitaw sa likod ng grupo. Napigilan ni Noor ang kanyang atake kaso nalito siya kung bakit bigla siyang inatake ng lalaki at napagtanto ng lalaki na hindi magiging madali na talunin si Noor. Kaya umatras siya at kalmado siyang nagtanong kung handa ba si Noor na ibigay si Rollo sa kanya nang walang mangyayaring laban. Malaki ang patong ng ulo ni Rollo subalit bilang isang bangkay nga lamang, kaya alam ni Noor na hindi niya basta-basta papayagan na patayin nito si Rollo at muling umatake ang lalaki, at nahirapan pa rin si Noor na maintindihan kung bakit gustong patayin ng lalaki si Rollo. Ipinaliwanag ng lalaki na maaari rin naman niyang ibalik si Rollo ng buhay, pero papatayin din siya ng kanyang kliyente kaya't naisip niya na mas mabuti pang tapusin na lang agad ang buhay ni Rollo. Hindi pa rin maintindihan ni Noor ang sitwasyon kaya sumuko na ang lalaki sa pagpapaliwanag at tinangkang tumalon sa ibabaw ni Noor para atakihin si Rollo. Kaso nagawa ni Noor na sumabay at napaatras niya ang assassin, nabali ang kanyang patalim sa proseso at parehong mabilis kumilos si Noor at ang assassin na halos hindi na masundan ni Lin ang kanilang galaw. Nagsimulang mainis ang assassin sa pagiging matibay ni Noor kaya't naglabas pa siya ng mas maraming patalim at sinubukan na atakihin si Noor ng maraming beses. Ngunit nagawa pa rin ni Noor na ipagtanggol ang bawat atake at napaatras niya ulit ang assassin. Nakita na ng assassin si Noor bilang isang totoong hadlang sa kanyang misyon kaya't nagsimula na siyang seryosohin ang pagpatay kay Noor at tumakbo siya ng napakabilis at tinangkang saksakin si Noor sa mukha. Ngunit nagawa pa rin ni Noor na maparry ang atake kahit na napatalsik siya paatras. Nang makabawi si Noor ay pinuri niya ang lakas ng atake ng assassin gamit ang maliit na patalim. Nagulat ang assassin na nagawang harangan ni Noor ang isang seryosong atake mula sa kanya at higit pa, nabasag pa ni Noor ang isa pang patalim ng assassin. Nainganyo ang assassin sa kakayahan ni Noor kaya't naglabas siya ng isa pang patalim at muling sumugod para subukang talunin si Noor, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap ay nananatiling matatag si Noor at gayunpaman, hindi magtatagal si Noor kung patuloy siyang magpapatuloy sa pakikipaglaban habang pinoprotektahan si Rollo dahil hindi na niya kayang makasabay sa mga atake ng assassin gamit lamang ang kanyang instinct. Sobrang intense ng kanilang laban na napilitan si Lin na gumawa ng kalasag para protektahan si Lin mula sa kaguluhan. Matagal bago niya nakilala ang assassin at ang kanyang pananamit ay tugma sa dating S-rank adventurer na si Deadman Zado. Matagal na siyang pumasok sa isang pagpupulong kasama ang mga pinuno at naging interesado siya sa ilang lumang dokumento na kanyang natagpuan. Tungkol ito sa isang target na idineklarang patay na, ngunit hindi niya matatandaan na may sino man na pumarito para harapin ang taong ito at sinabi ng mga pinuno na mas mabuting iwanan na lang ang misyon, at ideklara ang target na patay dahil sobrang hirap na habulin ang taong ito. Ang target ay si Zado, na naging S-rank adventurer sa murang edad kaso dahil sa kanyang mga kilos, naging isang wanted na tao siya at gayunpaman ay masyadong malakas si Zado para sa kahit sino sa kanila para tangkaing habulin siya, kaya't napagdesisyonan na lang na hayaan na siya hanggat hindi siya nagdudulot ng problema sa kaharian. Interesado si Gilbert na malaman pa ang tungkol kay Zado dahil tila napakalakas niya na natatakot ang mga pinuno na harapin siya. Kaya nagsimula siyang ipaliwanag ang kwento ni Zado at nung bata pa lang si Zado, na-master na niya ang sining ng Dwarven Alchemy at sa edad na 13, nakapatay na siya ng unang dragon.
Pagkatapos noon ay nakilala na ang kanyang kakayahan sa buong mga lupain hanggang sa naging apex siya ng lahat ng bayani, gayunpaman ay kahit na parang si Zado ay isang perpektong bayani, hindi siya nagkaroon ng isang Uncle Ben kaya nagsimula siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng walang pagpipigil. Halimbawa na lang ay minsan niyang pinatay ang 36 na miyembro ng isang pamilyang mangangalakal, at bihira para sa isang adventurer na pumatay ng mga karaniwang tao at dahil dito, nagkaroon ng mungkahi na tanggalin ang lisensya ni Zado bilang adventurer. Gayunpaman sa isang sandali, pumatay siya ng maraming tao pero sa kabilang banda ay kayang patayin rin ni Zado ang isang dragon sa isang hampas lamang, kaya't hindi sila handang gawin siyang kaaway at sa huli, ipinagpaliban ang usapin ng parusa kay Zado at wala siyang natanggap na kaparusahan. Si Zado ay isang tao na tatanggap ng anumang trabaho, na gaano man ito kasama o kabuktutan basta't may bayad ay handa siya na gawin ito, sa katunayan ay minsan niyang winasak ang isang buong bansa dahil sa kahilingan ng isang kliyente. Pinatay niya ang bawat miyembro ng kanilang hukbo at pagkatapos ay pinaslang ang buong pamilya ng hari. At upang maiwasan ang karagdagang mga biktima ay nagpa siya ang guild na magpanggap na patay na si Zado upang walang sino man ang maglakas loob na atakihin siya muli. Balik kay Zado, nawalan na siya ng isa pang patalim at naiinis na siya dahil halos naubos na niya ang buong koleksyon niya sa labanang ito kay Noor, humingi ng paumanhin si Noor sa pagkasira ng mga patalim ni Zado kaso sinabi niyang si Zado rin ang may kasalanan dahil sa pag-atake ng walang babala. Ipinaliwanag ni Zado na ayos lang dahil hindi naman siya naghahanap ng paumanhin, pero iniisip pa rin niya na kakaiba na ang kanyang mga patalim ay laging nasisira, lalo na't gawa ang mga ito sa Orichalcum at Dragon Tusk na dapat ay halos hindi masisira. Bukod pa rito ay marami siyang tanong tungkol sa espada na ginagamit ni Nord dahil hindi ito tulad ng anumang nakita niya noon, nagdesisyon si Zado na mas mabuting mag-ingat muna ngayon kaya ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na sandata. Inihagis niya ito sa ere at habang ginagawa niya ito ay nagsimula itong mag-ilaw ng pula. Sa isang kisap mata ng pulang liwanag, na-activate ang Unlimited Blade Works at libu-libong mga espada ang ngayon ay nakatutok kay Noor at kahit ilan pa ang masira nito ay kayang lumikha ulit ni Zado ng mga bago. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na e-parry ang lahat ng mga espada, ngunit sobrang dami ng mga ito kaya napilitan siyang hayaang mabutas ang sarili upang protektahan si Rolo. Napagtanto ni Lin na sobrang dami ng mga espada na inihahagis kay Noor, kaya nais niyang tumulong pero pinigilan niya ang sarili dahil ang kanyang misyon ay siguraduhin ang kaligtasan ni Lin, kaso matapos mag-isip-isip ay nagdesisyon siyang tulungan si Noor. Habang patuloy na nahihirapan si Noor sa walang katapusang mga espada, naisip niyang hindi na niya kayang harapin ang paparating na atake kaya't naghanda na siya para sa hindi maiiwasang pagkasugat. Pero sa kanyang gulat ay biglang pumasok si Lin sa huling sandali at pinigilan ang mga espada gamit ang kanyang kalasag. Ang misyon niya ay protektahan si Lin, pero naisip din niya na mas malakas si Noor kaysa sa kanya at sa ganoong paraan ay malaki ang posibilidad na makakaligtas sila sa anumang panganib kung kasama nila si Noor, kaya't tumanggi siyang hayaang mamatay ito at gumamit si Lin ng ilan sa kanyang mga kalasag upang atakihin si Zado at talagang humanga si Noor dito. Ngunit habang abala ito kay Zado, mukhang wala sa mga atake niya ang tatama sa kanya at ang mga espada ni Zado ay patuloy na naiilagan ang mga atake ni Lin, kaya't tinanong niya si Noor kung maaari siyang tulungan para mapanatili ang kanilang depensa sa ngayon. Kahit na malakas si Lin ay wala siyang sapat na bilis para talunin si Zado kaya't kailangan niya si Noor para gawin ito, di sigurado si Noor kung kaya niyang harapin ang mga espada na kasing bilis ng galaw, pero naisip niyang nakatama na siya ng mga ibon na mas mabilis pa rito kaya baka magawa rin niya ito. Pinulot niya ang isa sa mga sirang kuko mula sa palaka at sinabi kay Lin na may naisip siya at sa kanyang signal, gusto niyang ibaba ni Lin ang kalasag na nakaharang sa harap niya at nagbigay ng signal si Noor at ibinaba ni Lin ang ilang kalasag para bigyan siya ng puwang sa pag-atake. Gamit ang ilang piraso ng kaliskis ng dragon sa kanyang kamay, inactivate ni Noor ang kanyang physical enhancement at stone throw abilities, na ginawang parang anti-aircraft missile launcher ang kanyang braso. Nasira sa piraso ng kuko ang lahat ng mga espada na patungo sa kanila at marami pang bala si Noor, kaya habang nagre-reload ay hiniling niya kay Lin na ibaba muli ang kalasag at nasira niya ulit ang mas marami pang espada ni Zado. Mukhang unti-unti na nilang napapabagsak ito kaso habang hindi nakatingin si Lin ay palihim na lumapit si Zado sa likuran niya at muntik na siyang saksakin sa mata. Kaso sa huling sandali ay matagumpay na na-parry ni Noor ang atake na nagbasag ng isa na namang patalim ni Zado,
mukhang malapit na ang atake pero para kay Noor ay hindi ito masyadong naging hamon. Hindi makapaniwala si Zado na nagawa ni Noor na mag-react sa kanyang mga atake ng ganoon kabilis at na nagawa niyang masira ang isang patalim na gawa sa adamantite. Sa muli ay humingi ng paumanhin si Noor sa pagkasira ng isa na namang mahalagang patalim, pero sinabi niyang kasalanan pa rin ito ni Zado dahil sa pagsisimula ng pag-atake at binanggit ni Zado na hindi niya kailangan ng paumanhin, pero kailangan niyang bumawi sa lahat ng perang nawala dahil sa mga nasirang patalim. Muling sinubukan ni Zado na atakihin si Noor, pero matagumpay na nabasag muli ni Noor ang isa pang patalim at tinanong ni Zado kung paano nagagawa ni Noor na makita ang lahat ng kanyang mga atake, pero hindi niya ito maipaliwanag na parang alam lang niya kung paano mag-react. Pakiramdam ni Zado na may sekreto sa likod ng kapangyarihan ni Noor, pero kailangan niyang alamin iyon sa ibang araw dahil sa ngayon ay tapos na siya at pagkatapos ng lahat ng mga espada na nasira ni Noor ay kakailanganin ni Zado ng malaking pagsisikap, para makuha ulit ang mithril na kailangan para palitan ang lahat ng iyon. Ayaw na niyang mawala pa ang mas maraming patalim, kaya susuko na siya sa pagkolekta ng pabuya para kay Rollo at balak rin sana niyang pumunta sa kaharian dahil may narinig siyang may interesting na nangyayari doon, pero ipagpapaliban muna niya iyon. Tinanong ni Lin kung ano ang ibig sabihin ni Zado tungkol sa interesting na bagay sa kaharian, pero hindi alam ni Zado ang mga detalye at alam lang niya na magiging napaka-extravagant nito. Tinawag niya si Rollo at sinabing swerte siya na naroon si Noor dahil anuman ang klaseng atake ang subukan niya ay laging isang hakbang na nauuna si Noor sa kanya. Sinubukan niyang gumawa ng isang huling palihim na atake, pero inaasahan na ito ni Noor at madali niyang napigilan at di makukumpleto ni Zado ang kanyang misyon habang naroon si Noor, kaya umatras siya at biglang nag-teleport gamit ang kanyang mahika. Napabuntong hininga si Noor nang maluwag nang mawala si Zado. Pero may mga alalahanin si Lin tungkol sa event na tila nagaganap sa kabisera at tinanong niya kung gusto ni Lin na bumalik sa kabisera kung siya ay masyadong curious sa kung anong nangyayari, pero bigla namang nanginginig sa takot si Rollo nang marinig ang tungkol sa Royal Capital. Bago siya inatasan na ihatid ang Black Death Dragon, narinig niyang pinag-uusapan ng mga dumakip sa kanya na may isang nakakatakot na halimaw na ipapadala sa kabisera, at isang halimaw na magmumukhang maliit na palaka ang Black Death Dragon. Narinig ito ni Lin at sinabing kailangan nilang magmadaling bumalik sa kabisera dahil mas malubha ang sitwasyon kaysa sa una niyang inakala. Tinanong niya si Noor kung handa siyang sumama sa kanya pabalik sa kabisera at okay naman si Noor, pero sinabi ni Lin na hindi sila pwedeng pumunta. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Lin ang utos na natanggap niya mula kay Rain pero alam na iyon ni Lin. Binanggit sa kanya ni Rain na dapat niyang tumakas kasama si Lin kung may mangyari man sa kabisera ay hindi niya ito narinig mula kay Rain mismo, pero alam niya kung paano mag-isip si Rain kaya't batid niya ang gusto nitong mangyari. Pero hindi matanggap ni Lin ang plano na siya lang ang makakatakas at dahil kung ganoon, ang kaharian ay mananatiling nasa panganib habang siya ay ligtas at di niya papayagan na mangyari iyon at parehong nangyari ito sa mga demon folk noong sinira ang kanilang bayan. Kaya't kung hindi gagawa ng paraan si Lin ngayon ay tiyak na makakaranas din sila ng parehong kapalaran. Sa huli ay pumayag si Lin na bumalik pero gusto niyang mangako siya na hindi siya lalayo sa kanyang tabi. Binanggit ni Rollo na sasama rin siya dahil pakiramdam niya ay bahagi siya ng may kagagawan sa insidente kaya gusto niyang makatulong na malutas ito. Hinawakan ni Noor si Rollo sa ulo dahil sa pagiging responsable nito, at napansin ni Lin ang malalim na pag-iisip ni Noor kaya't naisip niyang baka nagkakaroon ito ng matinding pagsisisi pero sa totoo lang, nagsisisi lamang si Noor na hindi niya natikman ang lason ng palaka. Sa kabisera, ang lungsod ay nawawasak pero salamat sa pagsisikap ng 6 na sovereigns ay nagawa nilang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ang problema ngayon ay hindi alam ni Rain kung saan manggagaling ang susunod na atake kung ito ba ay mula sa hilaga, sa timog o baka mula sa itaas. Ayon sa mga ulat ay wala pang nakikitang lumilipad na halimaw sa paligid, pero kahit iyon ang sinasabi ng mga ulat ay napansin ni Rain ang isang bagay sa langit kaya't nagcast siya ng uncover spell, at sa kanyang pagkagulat ay natagpuan niya ang isang dragon na nakatambay sa ibabaw ng lungsod at hindi ito basta-bastang dragon, kundi isang Dragon of Calamity. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.